Good afternoon, Awakening people. Can we all stand? At habang tumatayo tayo, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yung malakas, mataas na palakpak ng papuri. Hallelujah. Before we worship this afternoon, let me lead you in a prayer. Lord, we know your presence is here. And right now, we just want to worship your name. We just want to worship you, O God. Hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin ng pasasalamat, ng papuri at pagsamba na galing sa aming mga puso. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus natin magsabi na, let's worship! Come on! Hey! I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward, follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, we're gonna sing your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Hallelujah, we sing. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, Awakening Church. If you want to believe right now that there is a breakthrough, come on, we sing. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. There is a breakthrough right now in your life. Sing. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop Come on, believe it in your now. heart. You're gonna sing it out. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, you sing it out. Your presence is an open door.
So come now, Lord, like never before. Right now, if you believe that there is a breakthrough in your life, in your studies, in your health, in your finances, sino dito naniniwala na magkaka-breakthrough ka right now? Come on, we're gonna declare the verse. We're gonna sing it out. We're gonna shout it out. And we're gonna believe it. Amen? Come on, we're gonna sing one more time. Lord, we know that breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Jesus! 5 p.m. service, pwede bang makinig ang energy nyo? Meron na akong request, we're gonna do it louder this time. Sabi mo sa katabi mo, iingayan ko. Magwo-worship ako. Come on! Sabi mo sa katabi mo, bahala ka na muna sa sarili mo, magwo-worship lang ako. Pwede ba yun, iingayan natin right now? From front to the back, we sing hallelujah! Come on, this might be it. Excuse me for a minute, but I have a song to sing. It might not be on key, but it's from my heart. No one else can tell it, what the Lord has done for me. This might take all day, so I better start right now. It might get loud. Hey, hey, hey. It might get loud. Come on, sing it out. Heaven's going down, down, down. It might get loud. Somebody said it might get loud. Heaven's going down, down, down. And it might get loud. Hallelujah. Oh, I don't have a halo. No, I'm not a perfect man, but I'm just glad to be a child of God. 'Cause when I think of where I could have been, should have been, would have been, if my heart is stepped in. Oh, I got a praise on the inside, it can't be denied, and I gotta get it out right now. It might get loud, it might get loud. Heaven's coming down, down, down. It might get loud. From front to the back, we're gonna say, it might get loud. Hey. Heaven's coming down, down, down. It might get loud. When the saints start praising, It might get loud. when the chains start breaking, heaven's coming down, down, down. It might get loud. When the saints start praising, It might get loud. when the chains start breaking, heaven's coming down, down, down. It might get loud. Why would I praise Him as loud as I want? Come on!
Why can't I praise Him as loud as the one? Coming down, down, down. Say, Why could I praise Him as loud as the one? Down, 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 down. Oh, why could I praise Him as loud as the one? come on, church. Why could I praise Him as loud as the one? Why could I praise Him as loud as the one? Why could I praise Him as loud as the one? Why could I praise Him as loud as the one? Come on. It might get loud. Just a few minutes. It might get I've loud. got a song to sing. Heaven's coming down, down, down. And it might Come on, awaken in church. We give a shout Child of now. God, halo. It might get loud. Child of God. Heaven's coming down, down, down. And it might get loud. About His goodness. Might get loud. Heaven's coming down, down, down. And it might get loud. Why could I praise Him as loud as I want? Why could I praise Him as loud as I want? Why could I praise Him as loud as I want? Come on, we're gonna shout and praise to Jesus. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Grabe. Panginoon, maraming salamat sa musika, Panginoon. Maraming salamat dahil na-express po namin yung pagmamahal namin sa'yo sa pamamagitan ng mga awiting ito. Pwede bang isang beses pa palakpakan natin ang Panginoon? He deserved that. Come on, yung pinakamalakas. God deserves our praise. Hallelujah. You are worthy to be praised, Father. Thank you for your love and your grace. It's overflowing. Right now, we just want to worship you. Let's continue to worship God. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are the Hallelujah. You deserve our praise. You deserve our praise. You deserve our praise. You deserve our praise, Oh Jesus, oh, come on, we worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh Jesus, we praise your name, God. Come on, we sing. Be exalted now in heaven, as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
shout of praise to Jesus. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. He deserves our praise. Come on, church. Let's fill this place with worship. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Jesus. Thank you for your grace and your love and what you have done on the cross. And with that, we thank you and we love you. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And for the last time, church, we're gonna celebrate and we're gonna sing. It might get loud. It might get loud. 'Cause heaven's going down, down, down. It might get loud. It might get loud. 'Cause heaven's going down, down, down. And it might get loud. When the saints start praising, Might get loud. when the chains start breaking, heaven's coming down, down, down. And it might get loud. Welcome home again, awakening people. Alright, you may now take your seat. Nandito na naman po tayo sa most awaited day of the week, ang ating Sunday Worship Gathering. Every Sunday, may dalawang bagay lang tayong ginagawa dito. Una is ang mag-worship. Yan ang magpuri sa Panginoon, magpasalamat kay Jesus at magsaya kay Jesus. At pangalawang ginagawa natin, ang ating gathering. Bukod kay Jesus, syempre excited din tayong makita, makamusta at makasama ang bawat isa. Kaya naman tinatawag natin itong worship gathering. Pwede mo bang bigyan ng high five yung katabi mo sa kanan at high five naman sa katabi mo sa kaliwa? At sabihin mo na rin na I love you with the love of God. Alright. Alam niyo po ba na meron kaming good news sa inyo? Dito po sa Awakening, umaabot na po ng 2,000 ang ating weekly Sunday attendance. And to cater that big volume of awakening people, meron tayong 2 service, 2 p.m. at 5 p.m. Ngayon po tayo ay nasa 5 p.m. Kaya welcome po sa inyong lahat. I-welcome mo naman yung katabi mo ngayon. Welcome! Siyempre, pinodo na rin po natin dahil pati po yung mga 12 years old below, meron na rin po silang sarili nilang gathering at yan po ang ating A12 every 10 a.m. sa May Paho Church at 2 p.m. dito sa Gosod, Warehouse 5. Bumilang lang tayo ng ilang taon at makakasama na rin po natin ang ating mga A12 dito po sa ating gathering. Pero pansamantala, sila po ay nasa A12 para po ma-meet specifically yung needs nila para lumago palalo. Okay po, ngayon po ay September 10. Sa mga sumisweldo dito, tuwing Quincenas, 10 days ago na po bago yung sahod, may budget pa ba? May allowance pa ba? Wala na. Pero alam niyo po, natanong niyo na ba kung saan kaya kumukuha ng budget ang Awakening? Saan kaya kumukuha ng budget ang isang simbahan? Alam niyo po ba na ang budget po, kung saan natin kinukuha yan po ay kinukuha natin tuwing giving time. At ang giving time po ay parte ng worship at pagpapasalamat sa Panginoon. Pag sinabi po nating tithes and offering, ang ibig sabihin po ng tithes, ito yung ibinibigay mo sa Panginoon, yung 10% of your income. At pag sinabi naman po nating offering, ito po yung binibigay natin sa Panginoon na more than 10% at according po sa puso natin. So pwede kang mag-tithes at pwede ka rin pong mag-offering. Lahat po ng ibinibigay natin sa simbahan ay ginagamit po yan
sa ating mga bills, electric, water bills, pagrenta, pagbili ng gamit, at even po sa maintenance po natin dito sa simbahan. Lahat po ng ibinibigay natin ay ginagamit po para mas lumago pa po ang kingdom ng Panginoon. At saan po sinabi yan sa Bible? In Malakay 3:10, dalhin nyo ng buong buo sa temple ang mga tithes nyo para magkaroon ng pagkain sa temple ko. Ako si Lord na makapangyarihan sa lahat. Subukan nyo ako, gawin nyo ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang umaapaw na blessing. And let us all be reminded na nagbibigay tayo for two reasons. First, because we want to honor our God. Dahil Lord, dahil sa'yo kung ba't ako may trabaho, kaya ito pong tithes and offering ko, pagpapasalamat at pagkilala ko po sa inyo. And second, because we want to help our church. Again, all the tithes and offering ay napupunta po sa budget po ng simbahan natin. Let us all pray. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong hapon. Patuloy na ipinakita mo sa amin kung paano ka nagbigay nung hindi pa kami karapat-dapat, Panginoon. Kaya hayaan mo sa hapon na ito, yung giving namin is part ng pag-worship namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang pagbibigay namin ngayong hapon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po mga taga-Awakening. Welcome to our 5 p.m. service. Okay? Congratulations sa mga kagagraduate lang ng college. Hello po, congratulations po sa inyong lahat. At narinig ko may mga ilan-ilang cum laude po na taga-Awakening. Wow, cum laude na all. Okay? Kino-congratulate ko nga rin pala yung mga youth ng Awakening na nagkaroon ng tapang na mag-file ng Certificate of Candidacy as SKs. Okay? So, balita ko, meron tayo ditong mga SK chairman na tumatakbo. Okay? At alam ko, panalo na siya kasi wala siyang kalaban, landslide. Nasa network yata yan nila, Chris. Congratulations. Ewan ko kung tama yung narinig ko. At may mga mangilan-ilang mga SK kagawad na tumatakbo dito sa ating simbahan. Palakpakan naman natin sila. Let us show our support for them. Wag na kayo magulat pag nakita nyo sa kasay ang mga tumatakbo sa SK ha. Siyempre kailangan nila ng NMAX, di ba? Kailangan nila ng NMAX pang ano yan, pang responde ng mabilis kapag ka, di ba? So kailangan yan para sa public
service natin. So anyway, nandito na po tayo sa second week ng ating series titled Beliefs. Okay? Bakit napakahalaga ng series natin ngayon tungkol sa belief o sa mga paniniwala? Because man is what he believes. Ang tao, siya yon dahil sa kanyang mga pinaniniwalaan. In short, I want to introduce this term to you na alam nyo. Yung term na kagagawan. Tumingin ka nga sa katabi mo. Sabihin mo, kaya ka ganyan ngayon? Sumagot ka at kaya ganyan yung buhay mo ngayon? Kagagawan mo yan. Because man is what he believes. Kung sino ang isang tao, kung ano ang nangyari sa isang tao, kung anong klaseng buhay meron ng tao na yan, yan ay dahil sa kanyang mga beliefs o mga pinaniniwalaan. In short, kagagawan niya yan. Kapag maganda ang nangyari sa buhay mo, maganda kasi ang mga beliefs o mga paniniwala mo sa buhay. At kapag may hindi rin magandang nangyari sa buhay mo, malamang sa malamang kagagawan din yan ng mga beliefs o mga pinaniniwalaan natin. Kaya nga po rito sa Awakening, napakaganda na sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, pag-uusapan po natin kung ano ang mga beliefs and values, teachings of the church you are attending every Sunday. Napakahalaga po na malaman nyo po talaga ano bang pinaniniwalaan ng simbahang ito na pinupuntahan ko every Sunday. Bakit? Kasi kung ano yung pinaniniwalaan, kung ano yung tinuturo, kung ano yung mga belief ng church na inaatinan nyo, yun din yung magiging buhay nyo. At malaki ang porsyento na ang mga simbahan, kung ano ang naririnig sa simbahan, malakas maka-impluwensya ng buhay. Kaya nga, ang simbahan, sa totoo lang, pwedeng makakontrol ng buhay ng mga tao. Kaya dapat, sisiguraduhin natin, ang simbahan bang inaatinan ko, ang Awakening, okay ba ang kanilang mga beliefs? Okay ba ang ating mga values? Okay ba ang ating mga pinaniniwalaan dito sa simbahan? Kasi malaki ang tsansa, magkakaroon kami ng kagagawan sa inyong buhay. Kung ano ang tinuturo sa mga cell group, kung ano ang tinuturo dito sa mga life class natin, sa teaching, sa every Sunday na umaatin kayo, what we believe here in church will become your life. Amen? Kaya, ano ba ang belief ng Awakening? What do we believe as a church? Last week, tinanong ko po kayo, ano po ba ang mga paniniwala mo tungkol sa sarili mo? What do you believe about yourself? Naniniwala ka bang magiging beauty queen ka balang araw? Naniniwala ka bang magiging cum laude ka rin balang araw? Magiging businessman ka rin balang araw? Naniniwala ka bang magiging mafia ka balang araw? Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun yung magiging tatakbuhin ng iyong buhay. Because according to psychology, at hindi lang psychology, experiments over experiments, the belief of the person is the behavior of the person. Kung ano ang paniniwala, yon ang pamumuhay. Bago po ako nagpastor, naniwala muna akong tinawag ako ng Panginoong magpastor at hindi mag-artista. Kaya kung ano ang pinaniniwalaan ko, yun yung nangyari sa buhay ko. Nung narinig ko yung tawag ng Panginoon na magpapastor ka, nung pinaniwalaan ko yun, hindi ko na binitawan yun. Yun na yung nakakintal, nakatanim sa isip ko, na paniniwala ko, kaya yun yung lumabas sa aking buhay. Ibig sabihin, maraming dysfunctional lives ay kagagawan ng dysfunctional beliefs. Kaya dispalinghado ang buhay ng iba kasi dispalinghado rin ang kanilang paniniwala. Isipin mo ba naman ang paniniwala niya,
pwedeng 3 ang asawa, sira talaga ang bulsa. Isipin mo ba naman pwede ka daw mangbaril kapag galit ka? Yun yung paniniwala niya. O kaya, dispalinghado ang kanyang buhay, nakakulong siya ngayon. I mean, kung ano ang pinaniniwalaan ng isang tao, yun ang magiging pamumuhay niya. Kaya pag may nakita kang parang dispalinghado ang buhay, parang sablay ang buhay, baka sablay ang paniniwala, sablay ang mga value system niya. Pastor, kami ba ay pinanganak na meron na kaming mga preset beliefs? Wala. Nobody's born with preset beliefs. Pag sinabing preset beliefs, mga nandyan na pagkapanganak mo pa lang. Okay? Pag bumili kayo ng cellphone, merong mga preset applications. Ibig sabihin, meron na talagang music dyan, may messages na, meron ng mga naka-download na apps dyan, mga preset apps. Okay? May mga apps na ida-download mo pa. Yung belief, ganun din. Yung buhay ng isang tao, parang pagkapanganak mo, wala pang naka-preset beliefs dyan, wala ka pang belief, wala ka pang pinaniniwalaan. Habang lumalaki ka, may mga tao, may mga karanasan ka, may mga kaibigan ka, may mga nababasa ka na naglalagay ng belief sa'yo. Pag immature ka pa, lahat ng sinasabi sa'yo, lahat ng nababasa mo, lahat yan, ida-download mo na lang, i-accept mo na lang sa sarili mo. Pero pag nagmamature ka na, natututo ka ng pumili kung ano lang ang paniniwalaan mo. 'Di ba? Nung bata ako, ang sabi, naku, may sugat, may lalabas na pare. Ako naman natatakot. Takot ako sa pari tuloy. Naku, may sugat, may lalabas na tren. Natatakot ako. Pag immature ka pa, kung ano yung sinasabi, paniniwalaan mo lang. Tatanggapin mo lang yon. Pero pag nagmamature ka na, pumipili ka na ng beliefs. Kaya ang mga kabataan na nagmamature, tas biglang naiiba ang paniniwala, huwag po natin sabihin, ayan na, yumayabang ka na, nagbabago ka na. Ano lang, nagpapalit lang siya ng beliefs kasi may karapatan ng bawat tao na pumili. Nobody is born with preset beliefs. Beliefs are acquired. Beliefs are chosen. Pwede kang pumili. Malinaw? Syempre, ang pipiliin mo mga belief, yung mga makakatulong naman sa'yo. Kung hindi babaguhin ang ilang belief na alam nating mali, kung hindi babaguhin ang beliefs, hindi rin magbabago ang buhay. It is all in the mind, in what we believe. Again, what do you believe about yourself? Nung sinabihan ka ng sino man yan, na sinabihan kang wala kang mararating, hindi mo matutupad ang pangarap mo, nung sinabihan ka nila, alam mo kaya ka umiyak at kaya mo tinanggap yun? Di ba ang immature, tinatanggap na lang niya? Pero pag mature ka na, kaya mong i-resist yun. Pag mature ka na, hindi, sabi mo lang yan. Di ba? Ang belief, pwede mo nang piliin kapag nagmamature ka na. Again, what do you believe about yourself? Pag-usapan muna natin ang salitang stroke. Alam niyo po yung mga nai-stroke. Okay? Meron po tayo sigurong kakilala, kamag-anak na na-stroke. Merong tinatawag na pag na-stroke, halimbawa yung kalahating katawan, hindi na gumagalaw, hindi na makaramdam, pero yung kalahati, buhay pa, parang ganon. Pag ang isang taong na-stroke ay dinala mo sa doktor, makikita ng doktor, hindi na gumagalaw yung kalahating katawan, pero yung kalahati, okay pa naman. Walang doktor na gagamutin niya yung kalahating katawan. O hindi gumagalaw yung kalahating katawan, gamutin natin, tara, galaw-galawin natin, gagalaw rin yan. Hindi. Ang gagawin ng doktor, yung brain, yung kanyang gagamutin. Kasi kaya huminto yung paggalaw ng kamay at ng paa o nung kalahating katawan niya, alam niyo kaya yun huminto? Hindi dahil huminto siya. Kaya yun huminto kasi huminto yung part ng brain na responsible
sa movement ng katawan. Kaya, ang doktor, ang aayusin niya, yung brain. Ang titignan niya, yung brain kasi yung brain ang nagsasabi, yung brain ang naguutos, yung brain ang responsible for the movements of the body. Itaas mo yung kanang kamay mo. O, nalito yung iba, di ba? Itaas mo yung kanang kamay. Okay, hindi siya gumalaw mag-isa. Galing siya sa brain. Yung brain ang nag-utos sa kamay, kaya gumalaw. Kaya pag wala ng utos, wala ng command mula rito, hindi na siya gagalaw. Malinaw? Ibig sabihin, utak ang nagpapagalaw ng katawan. Brain is the control center of the body. Utak ang nagpapagalaw sa katawan, isip ang nagpapalago ng buhay. What do we mean? Alam nyo ba? Maybe hindi ka stroke physically. Pero na-stroke na yung pangarap mo, na-stroke na yung puso mo, maybe na-stroke na yung buhay mo, ayaw mo nang lumaban pa, nawalan ka na ng pag-asa. Marami dito na-stroke spiritually. Marami dito na-stroke, ayaw na nilang mamuhay ng maayos at matiwasay. So ang kailangan gamutin, yung isip. Gets? Again. Yung mind, yung brain, ang control center ng iyong buhay or ng iyong katawan or ng iyong buhay. Ulitin ko, for the third time. Kung blanco yan at maglalagay tayo ng gusto mong buhay ngayon, i-blanco muna natin ngayon ang ating mga mind, yung mga sinabi sa'yo na ganito mangyayari sa'yo, tanggalin mo lahat yan. I-blanco muna natin lahat. You have now the freedom to choose what will you believe. Ano kaya ang mga ilalagay mo dyan? Ano kaya ang mga ilalagay mo ngayong mga bagong paniniwala, mga bagong belief? Nung pandemic, meron umusong post, ito yon, may isang motorsiklo at bisikletang nagkabanggaan. Sobrang galit na galit ang may-ari ng motor. Sabi niya sa nagbabike, ikaw kasi pinapagalitan niya, minumura niya talaga, halos ibaon niya sa lupa yung tao. Yung sobrang galit na galit, magagalit ka naman talaga kasi, gets nyo? Maya-maya, sabi nung nakabike, sige ganito na lang po, ipapagawa ko po yung sira ng motor nyo at ipagawa nyo rin po yung sira ng bisikleta ko. Sige, oo ba? Paano ba yan? Bisikleta lang naman yan eh. In-inquire kung magkano. Ang tatak ng bike ay Colnago. In-inquire kung magkano. Estimate price, I need assistance. How much ba yan? Sabi nung may-ari ng motor. More or less 400 hanggang 430K. Para mapagawa yung bike. Kasi ang Colnago, it's a premium bike. Kasi yung presyo na halos ng second hand na sasakyan. Kung alam lang siguro ng nagmomotor na ang makakabangga niyang bisikleta ay kalahating milyon, sana iningatan niya. Kasi malaki yung halaga. Kung malalaman mo lang sana yung halaga ng buhay mo, sana iningatan mo rin pala. Marami sa atin, hindi iniingatan ng buhay. Ba't di mo iniingatan buhay mo? Bakit hinayaan mo yung sarili mong mag-drive ng nakainom? Hindi mo iniingatan, no? Ba't di mo iniingatan yung sarili mo? Ba't di mo iniingatan yung... Kasi hindi mo alam yung halaga niyan. Malalaman mo lang or pahalagahan mo lang ang isang bagay kapag nalaman mo na yung halaga nito.
One time, yung bag ko nakalagay sa dating simbahan sa Paho. Hindi alam ng mga taga-usher siguro yon kung ano ang laman ng nasa loob at kung magkano yung bag. Kaya parang hindi nila rin alam na sa akin, kaya inagis-hagis na lang nila. Sabi ko, akin yan. Mahal yung bag at mahal yung nasa loob. Tatlo Akin yan. Mahal yung bag at mahal yung nasa loob. Mula noon, yung bag na yon, kulang na lang sambahin nila parang Diyos pag nakikita nila. Sinimulang ingatan nung nalaman na yung halaga. Dapat mong malaman na yung buhay mo ay sa Diyos. Hiniram mo lang yan o pinahiram lang sa'yo, kaya iingatan mo. But again, magsisimula ka lang na ingatan yan. Napahalagahan yan kapag nalaman mo yung halaga o yung value niyan. Listen, this is the exciting part of the word today. Ano po ba yung halaga ko? Parang ang lungkot ng tanong ko. Ano ba yung halaga? Mahalaga ba ako? Misa ba natanong mo na yan? Mahalaga ka ba? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? Tanungin mo yung katabi mo, may nagparamdam na ba sa yung mahalaga ka? Okay. Kukwentahin natin ngayon yung halaga ng buhay mo. Alam niyo bang kaya yon? Kayang kwentahin ang halaga mo. Kayang kwentahin na, di ba, sabi nila, hindi mo makukwenta, walang halaga ang buhay ng isang tao, it's priceless. Meron. May monetary value ang buhay ng isang tao. Paano natin kukumputin? Kukumputin natin lahat ng gastos sa'yo. Lahat ng ginastos sa'yo, lahat ng ginastos para sa'yo, kukumputin natin. Simula kailan? Mula nung pinagbubuntis ka pa lang. Kumputin natin, ha? Mula nung pinagbubuntis ka pa lang ng mga magulang mo, may gastos na yan eh. Siguro gagamit yung example yung kay Olan, okay? Kukumputin ko kung magkano yung value, yung monetary value ni Olan ngayon Si Olan, pinagbubuntis yan, di ba? Okay, simulan ko. Si Olan, ginawa yan sa Boracay. Ang honeymoon namin, okay? So magkano yung eroplano, magkano yung hotel, so kumpitin nyo kaagad. Nung nalaman kong buntis nung ang asawa ko ay hindi na dinadatnan, bumili kami ng pregnancy test o magkano na ulit yun, i-add mo yun. Tapos nung nalaman naming oo nga, buntis na si Zairine, syempre, bibili ka ng mga, papacheck up ka, bibili ka ng mga vitamins, etc. Kukumpitin mo lahat yun kung magkano. Sa loob ng 9 na buwan. Eto na, nung manganganak na, tinakbo sa St. Luke's, sa BJC, kukumpitin ko na naman kung magkano yung ginastos para maipanganak si Olan. Hindi ako papayag kasi unang anak namin ni Zairine, hindi ako papayag na sabi ko dapat I want to give him the best room in St. Luke's. Sabi ko, ano ba pinakamahal na kwarto dito? Kumuha kami ng presidential suite. Pag nagmamay-day ako, akala ng mga tao staycation. Kasi may bata, may ano, hindi nila alam, hospital yun. So magkano na lahat yun? So, diba? Siyempre, buwan-buwan, di ba? May cake si Olan. Tapos, nung nag-birthday pa, i-apply nyo sa inyo. Kumpitin nyo mula nung pinagbubuntis kayo hanggang pinanganak kayo. Ako, pinanganak po ako sa Pabelia. Ang gatas ko, Bear Brand lang. Laking Bear Brand po ako. Kaya panis ako sa anak ko, yung anak ko parang yung isang taon niya, pag kinumpit mo kung magkano ginastos, parang yun na yung halaga ng buong ano ko eh. Di ba? Kayang kumpitin. O sige, nung pinapalaki ka na, nung magkano gatas mo lahat, saan ka nag-aral, magkano baon mo, lahat,
Bibilangin mo lahat kung ilang taon ka nag-aral, ilang araw ka sumakay, kayang computein lahat yan. Tuition fee mo, mga projects mo, o sa mga graduate na ngayon, computein nyo lahat. Hanggang nung pinagtapos ka, computein nyo lahat kung magkano ang ginastos sa inyo ng inyong mga pamilya o ng inyong mga magulang. Kung magkano yun yung monetary value mo. Yun yung lahat ng yun yung monetary value mo. Halimbawa, lahat po yun, Pastor, pag binilang ko ng mga nasa 1.8 million mula nung wow, naka 1.8 million na ang gasto sa'yo. Yun yung monetary value mo. Ikaw ay 1.8 million. Hanggang ikaw ay gumraduate. Lahat ng investment, gastos, yun yung value, monetary value. Kaya, I highly suggest, pasalamatan po natin ang lahat ng gumastos sa atin. Okay, mga magulang, nanay, papa, salamat po. Gusto ko yung papa ko hanggang nanay ko nag-abroad para lang mapag-aral ako. Tapos papa ko hatid sundo ng lumang motor. Tiyagaan talaga. Kaya pasalamatan niyo lahat ng gumastos sa inyo. Nagbigay sila ng halaga sa inyo. Kahit minsan nanenermon, diba? Kahit minsan parang ayaw mo ng tabas nila. Huwag mong kakalimutan na sila ay may halaga pa rin binigay sa iyo. Computein mo lahat. Mga magulang, kung tayo po kaya ay, halimbawa yung anak natin, Mama, Papa, magkano po ba lahat ng ginastos nyo sa akin mula pinagbubuntis nyo ako hanggang naku, magkano kaya, no? Babalik kaya nila yun? Halimbawa lang, di ba? Magkano kaya yun? Alam niyo, na-realize ko, sa mga madadrama na nagsasabing wala kaming halaga, hindi kami mahalaga, eto na, pinakita ko na sa iyo kung magkano ginastos sa iyo. Na-realize ko, ang mahal mo pala. Ang mahal mo pala. Pag kinumpit mo lahat, ang mahal mo pala. O para naman sa mga nakapagtapos na, computein natin, mga ginagastos mo naman ngayon sa sarili mo. O, yung mga pamasahe mo araw-araw, papuntang work. Yung kain mong 8 beses sa isang araw, o computein mo lahat yan. Yung mga pambili ng skincare, pambili ng wax, pambili ng kung ano-anong pinapahid na malagkit sa katawan, kukumpitin mo lahat yan. Di ba, kumpitin mo na rin kung ilang damit meron ka, ilang sapatos, ilang pantalon, lahat ng damit mo, kumpitin mo, pati yung mga gadget mo, yung mga possessions mo, pag-aari mo, kumpitin mo lahat. That's your monetary value. Hindi ko sinasabing yun yung halaga mo at ibebenta mo na yung sarili mo, bibilihin kita. Hindi naman. Kinukumpit lang natin by means of monetary value kung magkano na lahat ng nagasto sa atin at ginagastos natin. Para sabihin sa inyong, ang mahal-mahal mo, kaya mahalaga ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mamahalin ka pala. Akala mo lang, chipipay ka. Akala mo lang, wala kang kwenta. Akala mo lang. Pero totoo niyan, mamahalin ka talaga, ang mahal-mahal mo. Mahalaga ka. Sa mga hindi pa rin naniniwala kung gaano sila kahalaga, eto si Jesus na mismo nagsabi kung gaano ka kahalaga. Matthew 16:26. What good will be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Ano ba ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya lahat ng meron, lahat ng yaman, lahat ng mga cellphone, lahat ng ari-arian, lahat ng pera? Kung kahit makuha mo daw lahat yan, ano bang mapapala mo kung mawawala naman ang buhay mo? In short, si Jesus, ang sinasabi niya rito, mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa anumang bagay.
Kahit pagsamasamahin mo daw lahat ng yaman, lahat ng pera, lahat ng meron sa mundo, kahit pagsamasamahin mo, kahit kunin mo lahat ng pera sa bangko, pag tinapat mo yun sa buhay mo, mas mahalaga ka pa rin. Alam niyo, na-curious ako eh. Gaano ba karami ang pera ngayon sa buong mundo? Halimbawa, dito sa Awakening, pag pinagsama-sama lahat ng pera natin, pati mga pera niyong nasa bangko, pagsamasamahin, magkano kaya? Kumpitin natin lahat ng pera ng buong taga-Caloocan. Lahat ng taga-Caloocan, Malabon, Nabotas, Balins, kumpitin natin, pagsamasamahin natin. Kumpitin natin yung pera ng buong Pilipinas. Pera ng buong mundo, kumpitin natin. Ito, syempre, ni-research ko yan, okay? Ganito po karami ang $1 trillion. Ganyan karami. For illustration, yun yung pera, ito yung tao ganyan katangkad, ito, gets nyo? Yung tao ganito na lang kaliit. Ganito karami ang $1 trillion pagka pinagsama-sama. $1 trillion. Ganyan siya kataas. Sa mga nakakaalam ng Bitcoin, ang monetary value ng Bitcoin ay ganyan karami. Yan po yung babae, inupuan niya po yung pera, sa tabi niya, mga nakapaletang pera. Ang sarap, no? Mga nakapaletang pera. Ha? Nakapaleta yung pera. Yun, ganun karami. Kung ilang paleta yon, ganun karami yung pera ng Bitcoin. Ito naman, gano'ng karami ang pera nila Bill Gates o yung mga pinakamayayamang lalaki sa buong mundo. Ganito daw karami, no? Nakailang paleta yan, grabe. Ilang paleta, si Bill Gates, 79.2 billion, mga 5 years ago yan. Yan ang yaman nila. Na all. Diba? Ganito naman daw karami ang pera ng mga richest companies in the world. Ang Microsoft, ganun karami, nasa gitna, yung sumunod doon, Google, ganun. Yung Apple, nasa dulo, ganun karami ang pera nila. Yun yung value ng Apple Company. Pagka naman ang lahat daw ng gold and silver sa buong mundo, kinuha mo at ipinagpalit mo ng pera, ganyan naman daw karami. Mas mataas pa sa Statue of Liberty. Mga nakapale-paleta. Guys, ay mga square-square na yan, mga pale-paleta. Grabe, no? Okay. Alam niyo ba sa mundo, merong tinatawag na paper money at merong mga hindi pa napiprint na pera. Meron nun eh. Mga value na hindi pa napiprint, mga perang hindi pa napiprint. Ganito karami yung mga printed money. Ganyan karami. Pag kinolekta lahat ng printed money sa buong mundo, ganyan karami. Paano pa yung mga hindi printed? Marami pa yun. Mga hindi printed. Pag pinagsama-sama mo naman ang halaga ng corporation bonds and stocks, yan, mga ano, ganyan daw karami. 5 football field. Mga nakapaleta, ganyan karami. 5 football field, may Statue of Liberty, White House. Pero ganito na lang kalaki yung tao, guys. So, ito na lang, oh. To. Ito yung truck. Tapos ganyan kalaki. Dami. Pagka naman, pinagsama-sama ang halaga ng mga private companies at mga real properties, mga lupa, bahay, ganyan daw karami. Ilang football field yan, mga kapatid, oh. Ganyan karami. Sana all. Grabe, hindi ko ma-imagine. Parang hindi na ito mauubos. Pag pinagsama-sama talaga lahat ng pera sa buong mundo, including the non-printed and the printed, nasa $1 quadrillion. Ito ang point. Lahat ng pera sa buong mundo, lahat ng yaman, ikumpara mo sa buhay mo, sa sarili mo, mas mahalaga ka pa rin. Mas mahal at mas mahalaga ka pa rin. Kaya nga, di ba, kapag may mahal tayo sa buhay, na nag-aagaw buhay, kahit kahuli-hulihang 5 ng pera natin, kukunin, i-withdraw natin para lang mapagamot yung mahal natin sa buhay. Kasi hindi mo mababayaran ang buhay eh. Mas mahal at mas mahalaga ka pa rin.
kaysa doon sa mga pera na yon. Palakpakan mo nga ang Diyos. Sabi niya, mas mahalaga ka pa rin. So now as we end, gaano ka kamahal at kahalaga sa Diyos? Yan ang gusto natin pag-usapan ngayon. Kanina, ang kinocompute lang natin, ang kinukwenta lang natin yung monetary value mo. Ito naman, ano naman yung value mo in the eyes of God? Si Jesus na mismo ang nagsabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ganito kakamahal, ganito kakahalaga sa Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus ay pinadala niya dito sa lupa. Ano ang pinakamalaking padala na natanggap mo? Si nanay, no, nasa abroad, nagpadala ng pambili ng laptop, ang saya ko eh. Nagpadala eh, di ba? Eto malupit, ang Diyos nagpadala sa'yo. Ang padala sa'yo, si Jesus. Bakit niya pinadala sa'yo si Jesus? Para daw hindi mapahamak ang buhay mo, para daw bigyan ka ng eternal life. Ang plano ng Diyos, magkaroon ka ng eternal life. Pastor, anong ibig sabihin ng eternal life? Kailangan maunawaan nyo to. Ang plano ng Diyos sa'yo, magkaroon ka ng eternal life. Sabihin mo nga, eternal life. Ang ibig sabihin ng eternal life, pag inaral talaga natin sa original language, the Greek, eternal life means the life proper to the coming age. The life proper to the coming age. Yan ang eternal life. Kaya ang pangako ng Diyos na pag ikaw tinanggap mo si Jesus, pag ginawa mo siyang Panginoon mo, pag sumunod ka sa Kanya, sumunod ka sa mga katuruan niya, pag ginawa mong Panginoon si Jesus ng iyong buhay, magkakaroon ka ng eternal life. Magkakaroon ka ng buhay na proper, buhay na ready, buhay na tama sa mga darating pang panahon. Anong ibig sabihin yan? Paulit-ulit ko itong isi-share sa inyo at di ako magsasawa. 2013, nung nagbigay talaga ako ng buong buhay kay Lord Jesus. Yung sinabi ko na, Lord Jesus, ikaw na talaga ang Lord ko. Susunod na ako sa iyo, ikaw na ang aking Panginoon, lahat ng turo mo, sisikapin ko na gawin ko talaga sa buhay ko, ikaw na ang Lord ko. 2013 yon. Sabi ng isang nagte-train sa akin dati, bro, 10 years from now, ang 2013 plus 10 years ilan? 2023 na ngayon. Balik tayo ulit. 2013, sabi niya, bro, 10 years from now, may nag-aabang sa'yo. Ano yun? May nag-aabang sa'yong isang magandang asawa at isang makulit na chikiting, inaantay nila ang matinong ikaw, ang matinong tatay na ikaw. Hindi sila nag-aantay ng tatay na pasakit sa ulo, tatay na basagulero, tatay na matino ang inaantay 10 years from now. Nung time na yon, na kay Lord Jesus na ako, naglilingkod na ako ng maayos, naglilingkod na ako ng buong buhay talaga sa Kanya. Tingnan niyo ang nangyari. Dahil naniwala ako sa Panginoong Yesus, siya na yung belief ko, si Jesus. Dahil ang belief ko ay si Jesus na, hindi na pahamak yung buhay ko. Kaya nga nakatayo ako sa harapan niyo ngayon. At nagkaroon ako ng buhay, eternal life, na nakahanda. Saan? Sa 2023. 2023 pala, may nag-aantay sa aking isang asawa at isang olan. Yun yung ibig sabihin ng eternal life na tinutukoy rito. Ibig sabihin ng
Eternal life, gusto ka ng Panginoon na bigyan ng eternal life o buhay na proper, the life proper to the coming age. Magbilang ka rin 10 years from now. Magbilang ka rin 5 years from now, 20 years from now. Merong life na nag-aantay sa'yo doon. Dapat yung life mo doon, sa coming age na yon, ay proper, angkop, ganap, handa para doon. At yan ang ino-offer dito sa John 3:16. Eternal life. Lagi kasi tayong sanay na ang eternal life laging langit. But there's another meaning. There's another layer of meaning to eternal life. That is quality kind of life. Ang sino mang naniniwala, sumusunod, disciple, follower ng Panginoong Yesus, hindi kanya hayaang mapahamak, bibigyan kanya ng quality kind of life. Buhay na may kalidad. Sabihin mo nga, may kalidad. Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, si Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala at nagwawala. Malinaw? Kasi maraming tao lost. Papunta sila sa kapahamakan. Pero si Jesus naparito para hanapin ang mga taong nawawala sa sarili, hindi alam kung ano ang gagawin to the coming age, hindi alam ang gagawin bukas, hindi alam ang gagawin sa buhay. Naparito ang Panginoong Yesus to seek and to save the nawawala at nagwawala. And lastly, John 10:10 says, ang purpose ng Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa, sabi niya rito, my purpose is to give you a rich and satisfying life. Gusto ng Panginoong Yesus, ang purpose niya, bigyan ka daw ng buhay na masagana, buhay na kaaya-aya, rich and satisfying life. Yan ang pinaniniwalaan natin dito sa Awakening. Mamahalin ka, expensive, mamahalin ka, mahalaga ka, at mahal na mahal ka. Sabi mo sa kanan mo, mamahalin ka. Sa kaliwa, mahalaga ka. Sa sarili mo, mahal na mahal ako. Yan ang paniniwala natin dito sa Awakening. Tumayo po tayong lahat. I want every awakening person, dalhin niyo itong paniniwala na to. Ikaw ay hindi mumurahin, ikaw ay mamahalin, meron kang value. Pangalawa, you are so important, you are so valuable. Kaya may mga tao na ginamit ang Panginoon para pahalagahan ka, pagpalain ka, turuan ka, gabayan ka, i-bless ka, kasi ganun ka kahalaga. And lastly, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Sabay-sabay tayo ha. Sa kanan, sabihin mo mahal, mamahalin ka. Sa kaliwa, mahalaga ka. Sa sarili mo, sabihin mo, mahal na mahal ako. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us all bow down and let us all pray. Lord, maraming salamat. Sinabi mo sa amin ngayon kung gaano kami kahalaga sa iyo, kung ano ang totoong halaga ng buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, iingatan namin ng precious life na binigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na yung plano mo sa amin na magkaroon ng rich and satisfying life ay maganap, mangyari po talaga, Panginoon. Lord, sinusurrender namin sa iyo lahat ng mga wrong beliefs na meron kami. Palitan niyo po ito ng mga bagong paniniwala na galing mismo sa iyo, na galing mismo sa mga salita mo, Panginoon.
dahil doon namin ma-achieve yung purpose namin. Lord, sa mga pagkakataong naramdaman namin parang wala kaming halaga, parang walang nagmamahal sa amin, na para bang, Lord, tulungan mo po kami na sa oras na ito, simula ngayon din namin mararamdaman yun. Hindi na namin yun maiisip, Lord. Dahil sinabi mo sa amin ngayon kung gaano mo kami kamahal. Pinadala mo ang iyong anak na si Jesus bilang patunay ng iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po kaming lahat na ang buhay namin, Panginoon, ay maging eternal life. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng God bless. Let every faith that I spread, praise the Lord. Let every faith that I spread, praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Hey. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemy drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Oh, my praise is a weapon, it's more than sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. Come on, sing with us. Oh, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. We're gonna sing it up. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? We're gonna sing. Praise the Lord of my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Sing it out. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Sing it out, sing it out, sing it out. Praise the Lord. One, two, 3, stop. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my
Lord. Praise the Lord. Let every faith Let every day that has spread. that I spread. Praise the Lord. Praise the Lord. What? Praise the Lord. Hallelujah. God bless everyone. See you again next Sunday.